Morning, everyone. Let us worship the Lord and feel the presence of the Lord right now. Let us ready our heart to worship Him. Diyos noon naman, pangako mo diba, dakila at tapat. Pinatunayan mo, mga pangako mo ay gagawin. Dumaan man ang anumang bagyo, ako'y hawak mo at tiwala ang buong puso ko sa pangako
粗糙，好烦恼。Morning po sa lahat. So, nasa na po tayo sa ating plan for ngayon, week 4, day 26. And yung ano natin ngayon is facing the Giants. So, bakit facing the Giants, diba? Ano ba ang nagre-represent sa Giants, diba? So, yung nagre-represent ng Giants sa dito is yung problems natin, challenges natin, yung trials na fini-face natin na paminsan parang sabihin natin imposible na tignan, di ba? So, yung isang example na titignan natin ngayon is yung life ni David, di ba? As he faced Goliath. Kasi yan, kung ano natin, si Goliath noon, di ba? Siya yung, di ba, Philistine champion. Tapos, ang taas niya is 9 feet tall. Ang laki-laki. David, anong yung tangkad ni David, sabihin natin, 5 feet versus 9 feet. Layo ng parang imposible paano paano nanalo si David over Goliath. So, doon tayo sa parang tayo sa 1 Samuel 17:32-51. Pero iaano lang natin, so summarize natin. So, di ba? So simula sa 32, sabi dito na, "Don't worry about Philistine," David told Saul. "I'll go fight him." "Don't be ridiculous," sabi ni Saul, di ba? Replied, "There's no way you can fight this Philistine and possibly win. You're only a boy, and he been a man of war since youth." So pag tingin niyo dito, ang lakas ng confidence niya, lakas ng confidence ni David habang i-face niya yung giant, habang i-face niya yung si Goliath, di ba? Tatanong tayo, saan ba siya ng confidence? Ba't ang taas ng confidence ni David? Di ba? Ano sabi sa verse 34 ulit? "But David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats," he said. "When a lion or bear comes to steal a lamb from the flock, I go after with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by jaw and club it to death. And I have done this to both lions and bears. And I'll do this to these pagan Philistines too, for he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the claws of the lion will and the bear will rescue me from these Philistines." And Saul consented and go ahead. And he said, "May the Lord be with you." Kung dito nakikita din natin kung saan siya kumukuha ng lakas ng confidence, di ba? Pero di ba, ang lakas, niya, kahit nga bear, kahit nga lion, di ba? Lalaki ng mga animal na yan eh. Isipin mo, laki ng lion, kaya mo patayin. Tsaka, ang laki din ng bear. Diba? So, mas malaki pa sa'yo. Ngayon, din yung face niya is a 9 feet tall na tao. Diba? So, patuloy tayo sa verse 38 na sabi na, "Then Saul gave David his own armor, a bronze helmet, and a coat of mail." Verse 39, sabi dito, "David put it on, strapped the sword over it, and took a step and to see what it was like. And he had never worn these things before. I can go in this," sabi niya.
he protested to Saul, I'm not used to them. So David took them off. So sa verse 40, kumuha na siya he picked up 5 smooth stones from a stream and put them into his shepherd's bag, and then armed only with his shepherd staff and sling. And he started to cross the valley to fight the Philistine. Ito na, finiface niya yung giant na ditong part na to sa verse 41. Sabi niya, Goliath walked out towards David with his shield bearer ahead of him, sneering in contempt at his ruddy-faced boy. Sabi niya kay David, am I a dog? Sabi ni Goliath, that you come at me with a stick. And he cursed David by the name of his God. Sabi naman ni Goliath, come over here and I'll give your flesh to the birds and wild animals. Pero sabi ni David sa Goliath na yun na malaki, kahit maliit lang siya, hinaharap na yung malaking 9 feet tall na giant. Sabi niya, you come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord, heaven armies, the God of armies of Israel, whom you have defied. So dito yung sabi for verse 46. Today, the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. Then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know that the Lord rescues his people, but not its sword and spear. This is the Lord's battle, and He will give you to us. So, alam naman natin, after nun, na nangyari na. After nun, sabi ba, nagtapon lang ng bato silining niya yung bato, at natamaan si Goliath sa ulo, and, di ba, alam natin na, he triumphed over the Philistines. He triumphed over the giant. Na parang imposible siya, tignan natin na ikaw, ang liit-liit ni David, tapos yung kaharap niya, finiface niya, isang malaking tao na paano mo yan? 'Di ba? Paano mo yan ma-overcome? Paano ka magkakaroon ng triumph over sa malaking tao na yun, 'di ba? So, if nakikita, ang lakas ng confidence level ni David. Bakit ba malakas yung confidence level niya? Diba? Saan ba siya kumukuha ng lakas? Sino ba ang sinisik niya sa araw-araw niya ng buhay? So if titignan natin pa lang sa part ng buhay niya is doon pa lang sa pag-take care ng sheep at goat niya, each and every day sa buhay niya, nakikita natin na pag-take care pa lang ng sheep niya, di ba? Merong paminsan lion o anong bear, di ba? Na doon pa lang, nandyan na yung protection ng Panginoon sa kanya. Kasi sinisik niya yung Panginoon. Diba? During, nag-worship siya ata, or nag-worship siya sa Panginoon habang nagtitake care ng sheep niya. And, nandyan yung protection ng Panginoon. Kasi hindi naman tong battle natin, di ba? When we face challenges, when we face sometimes seems minsan imposible. Pero dahil alam ni David na nandyan yung Panginoon niya, alam ni David na yung Panginoon, itong battle na to, sa Panginoon, bibigyan niya sa Panginoon, isisik niya yung Panginoon, uunahin niya yung Panginoon, and alam niya na yung Panginoon natin, walang imposible sa kanya. And alam niya, meron palaging victory sa pangalan ni Jesus.
Jesus, diba, Lord? Diba, kasi sabi niya sa verse 46, yan yung talagang sinabi niya, today, the Lord will conquer you. Hindi niya sinabi, ako ang ko-conquer sa'yo. Hindi siya sabi, ako yung mananalo dito na dahil sa lakas ko. Yung sinabi niya, dahil sa lakas ng Panginoon, ako ay mananalo. Dahil sa lakas ng Panginoon, mako-conquer ko kung ano yung nasa harap ko, finiface niya na si Goliath, di ba? So, tulad din yan sa atin na sa buhay natin, saan ba talaga tayo kumukuha ng lakas? Pag tayo yung maharap ng isang challenge or isang trial sa buhay natin, na paminsan, pagtitingin natin, imposible na, di ba? Hindi na tayo. Parang Lord, pero hindi nagbibigay ng Panginoon sa atin na impossible challenge. Diba? Yung gusto ng Panginoon sa atin, na siya yung iuna natin, siya yung isik natin, i-let go natin sa ating Panginoon while facing this giant sa buhay natin. Kasi it may be, sabi pa naman, para sa atin, imposible. Pero para sa Panginoon natin, walang imposible. Diba? So, yun lang yung ko ngayon umaga sa Facing the Giants. Na sa buhay natin, na patuloy tayo, unahin natin yung Panginoon, patuloy natin isik yung Panginoon para pagdating ng time, tayo mag-face ng mga trials, mga challenges sa buhay natin, pero magkakaroon ng confidence level na tulad kay David dahil walang imposible sa ating Panginoon. Alam natin nandyan yung Panginoon natin, tutulungan tayo, bibigyan tayo ng wisdom, bibigyan tayo ng lakas, bibigyan tayo ng comfort, everything that we need. Diba? Kasi walang imposible sa Panginoon natin, and siya yung Panginoon natin na everlasting, the one true God sa buhay natin. So, let us pray. Heavenly Father, Lord of Lords, the God of Israel, the King of Kings, the Mighty Father, salamat po sa araw po na to ngayon. Salamat po sa shinare mo sa amin ngayon. We are facing the giants sa buhay namin. Lord, tulungan mo pa kami na palagi kang unahin sa buhay namin. Palagi kang King, Panginoon, sa buhay namin. Na kahit anumang problema namin ma-face, kahit anumang problemang namin maharap, paminsan pagtingin namin parang imposible. Pero Lord, tulungan mo po kami na ibigay sa iyo lahat. We will do part na kahit naman ulit ni David as he faced Goliath, parang imposible talaga. Imposible talaga. 12 verses 9 feet tall. Pero dahil inuuna ni David yung glory mo, yung kapatid niya sa buhay niya. Hindi dahil sa kanya natalo. Guide us, teach us, be like David. Ibigay sa iyo, i-glorify ka, Panginoon, every time, Panginoon, we are facing the giants. Kasi alam namin na hindi po sa amin lakas, Panginoon, but dahil sa iyo, nakaka-over. Dahil pa naman, Panginoon, na stand for you. Lord,
Igay po pa na patuloy kami sa buhay. Magsisik sa'yo sa buhay namin. Kasi in you, Panginoon, nothing is impossible. Ito po yung buhay po namin, yung testimony din. Dahil sa imposible, Panginoon, na nagawa mo posible. Lord, thank you, Lord. Thank you for this day. For ano man nanda mo sa ating ngayon umaga. Jesus name we pray. Amen. Amen. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Maraming salamat po sa pribilehiyong ibinigay mo sa iyong mga lingkod upang makapag-aral ng iyong salita na may kalayaan at kagalakan sa puso ng bawat isa. Minsan pa'y humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nasabi, nagawa, na di nakakalugod sa iyong harapan. God, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong magagawa sa buhay ng bawat isa at matutong magpasakop sa iyong mga salita, turo at gabay ng Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng kalakasan na makaya namin ang mga higante ng buhay tulad ng fear, discouragement, loneliness, worry, temptation, anger, doubt, jealousy. God, ikaw lang po ang may karapatan at kakayahang alisin ang mga bagay na ito sa aming buhay. Tulad nga po ng sabi niyo sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Bless our leaders and your people sa umagang ito nagbigay ng oras para ikaw ay maitaas sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ang kapurihan ay para lamang po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Yes, Lord. Salamat sa panibagong buhay. Mahal na Ama, tulungan mo ako makaalis sa aking immoral na paraan. Alam kong labag ito sa iyong kagustuhan, ngunit nakulong ako dito. Panginoon, patawarin mo ako at linisin mo ako sa aking mga pagkakamali at maawa ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng dagdag na biyaya upang mapagtagumpayan at mamuhay na kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, may mga pagkakataon ng aking katawan ay namihina. Kapag ang pagod ay umabot sa akin at pakiramdam na hindi ako makakapagpatuloy. Hinihiling ko na i-renew mo ang aking lakas at ibalik ang aking kalusugan. Palakasin mo pa ako upang magtiis, sapagkat mas mataas ka, Panginoon, sa anumang trials. Tulungan mo akong alagaan ang aking katawan upang makahanap ng kapahingahan sa iyo, Panginoon, at umasa sa iyong kapangyarihan kaysa sa aking sarili. Muli, humihingi ako ng kapatawaran dahil nakagawa ako ng mga pagkakamali at nagkasala sa iba ng hindi sinasadya. Panginoon, tulungan mo akong magpatawad. Turuan nawa. Amen. Salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Mga buhay na narito, Panginoon. Salamat sa mga pala at mga bilaya na tanggap namin, Panginoon. Salamat sa protection sa aming Panginoon, sa mga pamilya namin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Binaba mo, Panginoon, para sa amin at bawat salita mo, Panginoon. Ito ay may sampay namin, ito ay makita ng tao kung gaano kabuti ang sa mga tao na nanampalataya sa iyo, Panginoon. At sa buhay namin ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Karoon kami ng pusong pagkumbaba at mapagpatawad sa puso. At puso matiisin
masunurin, Panginoon. Ito po ang aking sabot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, Father God. Panginoong Jesus, patuloy po kami lumalapit, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, for this word. Totoong there is a power in the name of Jesus, Panginoon. Totoong meron pong kapangyarihan sa iyong pangalan. Panginoon, salamat po sa word dahil katulad po ni David, Panginoon. Lord, kahit gaano pa kalaki ang kalaban niya, kahit gaano pa karami, Panginoon. Katulad po ni David, Lord, ay nagpaalala sa amin na kahit gaano man karami yung aming mga problema, Lord, hindi kami nagpapatalo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na katulad mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin kung ano po yung dapat namin gawin, Lord. Thank you, Lord God, for your Holy Spirit. Lord, salamat kasi sapagkat kailanman, Panginoon, hindi niyo po kami iniwan. Lord, salamat dahil tinuruan niyo po kaming manangan sa iyo ng buo at walang any doubt. Wala pong pag-aalinlangan na talagang magagawa po namin ang lahat dito, Panginoon, sa mundong ito. Lord, mga bagay na hindi po namin kaya, nagagawa po namin to overcome the challenges. Lord, maraming mga testing. Lord, maraming mga trials. Lord, may mga sitwasyon po, Panginoon, na minsan hindi na po namin naiintindihan, Lord God. Pero salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniwan. Kasama ka po namin. Thank you, Lord God, for your Holy Spirit, Panginoon, sa breakthrough na meron kami, Panginoon. Thank you, Lord God, for your... Salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po kami binababayaan, Panginoon. At kayo po, Panginoon, karapat dapat, Panginoon. Lord, salamat dahil mayroong isang Diyos na nagbibigay sa amin ng bibigay po sa amin ng kalakasan kung saan kami mahina ay doon niyo po kami pinapalakas, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos, salamat din po, Panginoon, sa mga youth, Lord God, na nasa church po ngayon ng Live Jesus Higher Timonan. Ako saan po, Panginoon, ay bata pa lang po sila, Panginoon, ay ibigay niyo po sila, Lord God, ng kaunawaan, Panginoon, kung paano i-overcome, Panginoon, yung mga challenges na kinaharap nila ngayon, Lord God. Pero hindi po aksidente, Panginoon, na nandyan po sila, Panginoon. So, dahil alam ko, Lord God, meron kang gagawin sa buhay nila, Panginoon. Meron kang gagawing breakthrough sa buhay nila, maging sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po, Panginoon. Dahil alam ko, Lord God, na meron kang gagawin sa kanila. At sila po yung magiging ehemplo sa kanilang mga pamilya, ehemplo sa kanilang mga klase, Panginoon, ehemplo para sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Ikaw ay karapat dapat, Lord. Ikaw ay Diyos na buhay na talaga nagpapakilala. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Deserve mo, Panginoon, yung 100%, Panginoon, na pagpupuri. Ikaw ay dapat parangalan, Panginoon. Thank you, Lord God. In Jesus' name, I pray, Jesus. Yes, Father. Thank you so much that we could come unto you sa lahat ng sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay. Alam ko at nararamdaman ko ang struggle ng bawat isa. For us, so Lord, as nag-lead, O Lord, ang struggle namin, Panginoon, ay yes, for me personally, I have that struggle that
could we still experience yung mga provisions sa darating na panahon, especially na sa ngayon na wala na yung source ng income namin. Could we provide yung lahat ng pangangailangan sa gagawin na place wherein we could come together? Maraming mga could we. And even for the leaders, for mga narito ngayon, hinihingan mo kami, Panginoon, ng fruits, O Lord. Hinihingan mo kami ng mga evidence of our pagsunod sa iyo, sa pagsugo mo sa amin to go and win souls and make disciples, teach them, baptizing them. When in fact, bawat isa ay mayroong kahinaan, Panginoon, especially sa time, sa parang alanganin kami na hindi kami ganun ka maboka, Panginoon. Andun yung alanganin namin na wala namang kaming kaibigan, hindi namin alam saan kami pupunta. Yun yung mga alanganin namin, Panginoon. And especially isa rin yung struggles sa time namin, O Lord, na yung mga OFW, yung mga iba-iba yung oras. Yun yung mga struggles namin. And even sa mga nawala ng trabaho sa Wang Tayi boys, I know their struggles sa bago nilang trabaho, na iba sa comfort zone nila sa dati, Panginoon, na pagpunta nila sa bago nilang tratrabaho, it's different and they're not used to it. Their body's not used to it, O Lord. Yung mind nila is not used to it. Andun yung struggles nila, Panginoon, because of a new place, of yung place na hindi nila gusto, Panginoon. And even for yung mga uuwi, and they have that struggles, O Lord, na how could they live? Paano sila mabubuhay? And yung following days ahead. Even for us, OFWs here, O Lord, kasi marami ng examples yung mga umuwi na OFW na after ilang months na pupunta sa wala. Yun yung mga hidden man yan, hindi man yan masabi. Naitatago man yan sa mga mukha namin dahil minsan nagkukunwari kami, but I know deep in our hearts there are struggles within. And for us, mga kababaihan, lalo na sa yung mga struggle namin sa pagsunod, na kailangan mag-pray yung tatlo, maghanap ng tatlo. Struggle namin yan because of our time, because of yung first time na gagawin, matagal nang nakaprogram pero hindi magawa-gawa namin. Bawat isa sa amin as leaders, yun yung struggles namin na paano maisaayos itong lahat. Even us, Lord, paano maisaayos itong lahat. But Lord, thank you. Thank you. Thank you, Lord, that we have you as our Lord and our Savior that invites us. In-invite mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo. Sabi sa iyong salita,
Ito'y invitation mo, Panginoon, sa amin. Matthew 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibinibigay ko sa inyo. Yes, O Lord, may each one of us sa bawat struggles, O Lord, sa buhay ng bawat isa, it may be in different levels, O Lord. May it be that we will have that humility to humble down before you na isik ka above all sa lahat. Give us that desire, O Lord, to seek you, because ang mga salita mo lamang ang makakapagbigay ng peace, kapahingahan sa bawat isa. That Lord, kung mayroon na kami hindi maiwasan, mayroon na kami mga naiisip pa lamang na mga mahirap gawin. But Lord, thank you that your Holy Spirit will instill in us, will remind us, O Lord, a word that comes from you, that will be our comfort, that will be our strength, that will be our rest, O Lord, because your word alone will be our rest. Ito yung kapahingahan na ino-offer mo sa bawat isa. Kaya, Lord, instill in us that instead of worrying, O Lord, we'll come unto you, declaring your words of who you are, of what you can do in our lives, O God. Just like David, because the battle is not ours, it is yours, O Lord. Itong mga battle namin, ito'y sa'yo. That as we continue on to do that, to fight, O Lord, to stand in your word, the glory is yours, O Lord. Ito'y magiging kapurihan sa iyong pangalan, and this is what you want, O Lord, sa aming buhay. Patuloy mo, Panginoon, ipaalala sa amin na anuman ang hingin namin, sabi nga sa Matthew 6:30-34, kung dinaramitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Yes, so Lord. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentel ay ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng iyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Yes, Lord, you know everything. Kitang-kita mo. Ang iniisip pa lang namin, kitang-kita mo, Panginoon. Kaya you provide everything we need even before we come to that point, O Lord, of our need. Sabi sa 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya wag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ay bahala na sa sarili nito, sapagkat sapat na ang iyong mga suliranin bawat araw. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humingi sa Kanya. Wow, Lord! Ang dapat lang pala naming pagsikapan ay pagharian mo kami. Because kung pinaghaharian mo kami, ito ang instill mo sa bawat isa.
Panginoon, pagharian mo kami. Ito yung dapat isisik namin na pagharian mo in every second of our lives. Pagharian mo kami, Panginoon. Pagharian mo kami. Yes, this is our prayer, oh God. As leaders, pagharian mo ang bawat isa. Pagharian mo ang ministry, oh Lord. Pagharian mo yung pastor namin, oh God. Pagharian mo ang bawat leaders, oh God. Pagharian mo ang aming future, oh God. Pagharian mo kami. Dahil ito yung promise mo, Panginoon. Anumang mabubuting bagay na aming hingin ay ibibigay mo. Kaya maraming salamat. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Heavenly Father, we thank you. We come to you today, humbling before you, pakumbaba, Panginoon, sa harapan mo. Salamat sa inyong salita, Panginoon, na binaba mo sa araw na ito, Lord. Yes, we are facing many challenges in our life, Father. The giant, as you have said, the life of David, oh God, giant that it seems na very impossible, oh God, facing it, oh Lord. But Lord, as we come to you today, as you have enlightened our mind, oh God, and pinakita mo sa amin, Panginoon, na hindi yun ang makakahadlang sa lahat ng challenges sa aming buhay, Panginoon. Yes, nandyan yan, but the thing that we could do is, una is magtiwala, manalig, at sumunod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, we all will face that challenges, oh God, in our life, oh Lord. But as you have reminded us, oh Lord, and we seek your guidance, oh Father. We seek your strength. We seek your covering, oh God. We seek everything, oh God, that we need to face these challenges, oh Father. Lord, do not just shelter us from this danger, oh God, but allow us to be able to fight this with fearless might, oh God. Kasi hindi lang, Panginoon, yung protect mo sa amin, but to face this challenge, oh God, to fight it with a fearless heart, oh God, na itong challenges, oh God, sa aming mabuhay, Panginoon. Maraming challenges, oh God. Yes, everyone is facing challenges. Hindi kami exceptional, oh God. Hindi kami exempted sa mga ganitong bagay na aming kahaharapin. But allow your presence, oh God, in our life, oh Father, na kaya naming harapin, like David, oh God, facing Goliath, oh God, with fearless might, oh God, that you have given, oh Lord. And always remind us, oh God, that ikaw, Panginoon, you are the powerful God that give us that fearless heart and strength to fight over any challenges, oh God, any obstacles that na nakakaharang sa aming move forward ng aming buhay, Panginoon.
Continue to cover us, O Lord, by the precious blood of Jesus that was shed on the cross, O God. Each and every one, O Lord. And open, O God, our mind with wisdom that comes from you, O Lord. And always remind us, O Lord, with a humble heart, seeking you, seeking your words, O God, seeking you, O Lord. First, O Father, in everything, O God, in these challenges, O God, that we will always seek you in itong mga sitwasyon ng aming buhay. Unahin ka, Panginoon, and allow your intervention, O God, in everything, O God. Hindi kami, Panginoon, na mawala ng pag-asa, kundi lalo kaming tumibay, lalo kaming tumatag, lalo kaming maging fighter, O God, in itong sitwasyon na ito, Panginoon, na gawa ng kaaway na pahinain kami, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat na patuloy mo kaming pinapalakas sa araw-araw ng iyong salita na patuloy naming kakayahin, labanin ang anumang mga challenges, mga trials, yung mga bagay na nilalagay ng kaaway sa amin, yung mga negativeness, O Father, yung mga kasalanan namin, Panginoon, that we could overcome, O God, because we have you in our life, Father. Thank you, Father. Thank you. As you bless each and every one, O God, today, and as may we always carry the joy, O God, in being and serving you, O Lord. And we continue to seek you, O Lord. Be with us, O Father. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Can we request everyone to open your camera? Titik na po ako ng picture. Amen po. Take po tayo ng Good picture, morning, mga kapatid. Good morning, Ate Monan. Good Good morning, morning. Taiwan. Blessed morning. Morning, everyone. Good morning. God bless. Good morning Good po. morning sa mga pastor. Good See you morning. po. Let's take a picture po. Good 1, morning. 2. Sige. 1, Dito 2, kayo. 3. Okay na po. Imots, sobrang na sa'yo Ba't lumabo? Dad, ingit ka naman. Gwapo. Mots, walang ganyanan to, Mots. Okay, shout out, mga kabibo. Mga kabebu. Bye. Hello, Mimi Ange. Yay! Miss you. Angge, nalogi ka today. Ba't Natulog lumabo? pala kayo dyan, ha? Hindi niyo ako sinama. Ang daya niyo. Bye-bye.